Magandang umaga, narito na ang PTV Balita ngayon. Inihayag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang kanilang kumpiyansa na ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Economic Leaders Meeting ay magbubukas ng mga bagong pagkakataon para sa Pilipinas na makakahikayat pa ng mas maraming pamumuhunan. Ito ang sinabi ni DFA spokesperson Angelica Escalona sa isang press briefing sa Malacanang. Ayon pa kay Escalona, patuloy pa rin ang interes ng pamahalaan ng South Korea at ng mga mamumuhunan nito sa Pilipinas sa aspeto ng ekonomiya. Dagdag pa niya, nakipagpulong din si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa iba't ibang lider ng negosyo at mga executive habang nasa South Korea. Ang 32nd APEC Summit ay nakatuon sa kalakalan at kooperasyon pang-ekonomiya ng 21 bansa na kasapi nito. Kabilang dito ang Pilipinas, kaya naman dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito. Ang bansang South Korea ang host country ng 2025 APEC Summit. Rawan ng Undas. Sa ikalawang araw ng Undas, alamin naman natin ang sitwasyon ngayon sa Manila South Cemetery. Makakasama natin live si Bian Manalo. Bian. Noel, mahigpit pa rin ang ipinatutupad na seguridad dito sa paligid ng Manila South Cemetery ngayong araw. Katunayan, nasa 169 na mga pulis mula sa Manila Police District ang nakakalat sa loob ng sementeryo. Bukod pa dyan, yung mga pulis mula sa Makati Police District na nakakalat naman doon sa labas ng sementeryo. Ayon sa pulisya, wala pa naman silang naitatalang anumang untoward incidents simula pa kahapon na maliban na lamang doon sa mga humihingi ng atensyong medikal na karamihan ay mga senior citizen na nahilo o tumaas ang blood pressure dahil na rin sa mainit na panahon. Sabi pa ng MPD, karamihan din sa mga lumalapit sa kanila ay nagpapatulong para mahanap ang nawawalang puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Bukod sa mga armas, matutulis na bagay, inuming nakakalasing at sigarilyo, mahigpit ding ipinagbabawal ang pagdadala ng anumang uri ng hayop sa loob ng sementeryo. Ayon sa pamunuan ng Manila South Cemetery, ito ay para mapanatili na rin ang kaayusan sa loob ng libingan. Ipinagbabawal din ang pagdadala ng sound system, anumang uri ng gamit sa pagsusugal at mga bagay na madaling magliyab. Karamihan naman sa mga nakumpiska ng mga otoridad ay sigarilyo at vape, pero ibabalik din naman daw ito sa may-ari oras na bumalik o oras na makalabas sila ng libingan. May mga nasamsam ding matutulis na bagay gaya ng gunting at cutter. Nagpaalala rin ng pamunuan sa mga guardian na bantayan ang kanilang mga kasamang bata para maiwasan silang mawala o maligaw. Hindi rin pinahihintulutang pumasok ang mga private vehicle sa loob ng sementeryo. Mayroon namang inaalok na libreng trike service ang pamunuan ng sementeryo para sa mga senior citizen, buntis at mga PWD na maghahatid sa kanila sa mga puntod. Hindi rin pinapayagan na ang matulog sa sementeryo o mag-overnight stay. Matatagpuan din sa loob ng Manila South Cemetery ang Manila Islamic Cemetery kung saan nakalagak ang mga labi ng mga awit na si Freddie Aguilar. Sa talaan ng Manila South Cemetery, umabot na sa mahigit 10,000 individual ang naitala nilang bumisita ngayong araw as of 10 a.m. Kahapon nga, umabot sa mahigit 140,000 ang bumisita sa libingan. Noel, tuloy-tuloy ding nakaantabay ang public at police assistance desk at medical post sa loob at labas ng sementeryo para sa mga humihingi ng tulong at atensyong medikal. Buhay na buhay pa rin ang mga nagtitinda sa paligid ng sementeryo at Noel, para naman sa ating mga kababayan na nais pa rin bumisita dito sa Manila South Cemetery, bukas ang sementeryo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. At yan ang update mula rito sa Manila South Cemetery. Balik sa Noel. Maraming salamat, Bian Manalo, live mula sa Manila South Cemetery. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at X at PTV PH. Ako si Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.